Sige, narito ang isang bersyon ng kwento gamit ang ibang mga salita, mga mas makulay na ekspresyon, at mga pangalang Filipino. Hindi pa huli ang lahat. 3 taon nang mag-on sina Maya at Andoy. Pero kahit anong gawin nila, parang ayaw bumiyaya ng supling. Pareho na silang nagpatingin sa doktor, pero wala namang nakitang problema. Kinakabahan na si Andoy, dahil kung hindi pa raw siya mag-aanak, ipapakasal siya ng kanyang ina kay Cheska, anak na matalik nitong kaibigan na ayaw ni Andoy. Sabi pa nga niya, "Ma, mas gusto ko pang maging monghi kaysa pakasalan niyang Cheskang yan." Palihim din kasi siyang naiinggit sa best friend niyang si Emong, na masayang-masaya kasama ang asawa't 2 anak. "Bebe, may business trip pala ako sa Singapore sa susunod na linggo. Mga ilang araw din akong wala, kaya hindi kita masusundo sa trabaho." Paalam ni Andoy kay Maya habang magkayakap sila. "Sinong kasama mo? Baka pagbalik mo rito, may iba ka ng kerida at iwan mo na ako, dahil nagsawa ka na sa akin." Parang may iyak na sabi ni Maya kay Andoy. "Ano ka ba, baby? Hindi yun mangyayari. Mahal na mahal kaya kita at kahit kailan, hindi kita ipagpapalis sa iba." Seryosong sagot ni Andoy. "Bakit ba biglang pumasok sa isip mo yan? Ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganyan. May problema ba?" Mahinahong tanong niya. Umiling-iling lang si Maya, pero nagtataka rin siya kung bakit siya nagkakaganoon. Pag-uwi niya sa bahay, nagulat siya nang makita niya ang pinsan niyang si Lorna at ang anak nitong si Kimmy. Tuwang-tuwa siyang yakap ang kanyang pinsan. Namimiss na rin niya ito, dahil madalang na silang magkita. Bukod kasi sa nag-aaral pa si Ariel, abala rin si Lorna sa pag-aalaga ng kanyang bunso. Minsan din kasi kung umabsent si Maya sa trabaho, kaya bihira na talaga silang magkasama. "Grabe, mas gumanda ka pa, insan," nakangiting kapuri ni Maya. "Ikaw rin naman, insan. Saka, manayata talaga natin ang pagiging maganda," natatawang sabi ni Lorna. "Kamusta ka na pala? Okay ba kayo ni Andoy?" "Ayos naman kami, pinsan. Ganun pa rin siya sa akin, sobra pa ring sweet, lalo na kay nanay. Ikaw ba, kumusta na? Nasaan pala si Emong? Ba't di nyo kasama?" tanong ni Maya. "Alam mo namang busi palagi yun sa kumpanya niya, pero minsan dumadalaw kami sa kanya, lalo na kapag nag-aya si Kimi na puntahan ang daddy niya. Hindi ko naman siya matatanggihan," mahabang sagot ni Lorna. "Since nandito na rin naman kami, ano kaya kung magmal tayo? Tagal na rin nating hindi nakapagbonding," nakangiting sabi ni Maya. Hindi naman tumanggi si Lorna, dahil maaga pa naman at wala pang ina si Maya. Kaya sabay silang umalis papunta sa Robinson's Galleria. Pagdating doon, bumaba agad sila kasama ang makulit na si Kimmy. Masayang nagbonding ang dalawa, habang panay ang turo ng kahit anong bagay ng bata. Natatawa si Maya, dahil ang cute nitong tingnan kapag nakasimango. Hindi kasi binibili ni Lorna ang lahat ng gusto nito, lalo na kapag hindi naman kailangan. Hindi kasi spoiled ang anak ni Lorna sa kanya. Habang abala si Lorna sa pamimili ng damit, inilibot ni Maya ang kanyang paningin. Doon, may nahagip siyang isang taong pamilyar sa kanya. Kaya't nagpaalam siya sagli sa kanyang pinsan, na may pupuntahan lang siya. Paglapit niya doon sa taong parang kilala niya, hindi nga siya nagkamali. Si Andoy nga. May kasama itong isang magandang babae, at parang klose na klose ang dalawa, dahil panay ang ngiti ni Andoy sa babae. Hindi niya alam kung sino yung babae, dahil ngayon niya lang ito nakita. Hindi niya maipaliwanag, pero bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding selos. Sanay naman siyang may kasamang ibang babae si Andoy, pero iba ngayon, parang may something sa kanilang dalawa. At hindi nga siya nagkamali, dahil kitang-kita niya mismo kung paano humalik yung babae kay Andoy. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ni Maya. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig, para hindi marinig ni Andoy ang kanyang paghikbi. Mabilis siyang umalis sa kinaroroonan nila. Tumakbo siya papunta sa parking lot at sumakay sa kotse ni Lorna. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kanina pang pinipigilang luha. "I hate you. I hate you. I hate you," sigaw ni Maya sa loob ng sasakyan. Hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali siyang lokohin ni Andoy, dahil kanina lang ay magkasama pa sila sa kondo nito at naglalambingan. Nagtataka si Lorna, dahil halos 1 oras na ang nakalipas, pero wala pa rin ang kanyang pinsan. Tapos na siyang magbayad sa counter, pero wala pa rin ito. Balak pa sana niyang ilibre si Maya, dahil dala naman niya ang black card ng kanyang asawa. Dahil inaantok na si Kimmy, nagpa siya na lang si Lorna na mauna sa kotse, para doon na lang patulugin ang kanyang anak. Pagdating niya sa kotse, laking gulat niya nang makita niya si Maya sa loob ng sasakyan at mugto ang mga mata. "Insan, anong nangyari sa'yo? Asaan ka ba nanggaling?"
agad na tanong ni Lorna. Inihiga niya muna si Kimi bago niya kausapin muli ang kanyang pinsan na humihigbi pa rin. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyari? Bakit ka umiyak? Naguguluhang tanong ni Lorna. Insan, nakita ko siya. Nakita kong may kahalikan siyang ibang babae sa loob ng mall. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi man lang siya tumutol, humalik din yung babae sa kanya. Umiyak na sabi ni Maya. Ano? Sigurado ka ba na siya talaga yun? Baka naman na malikmata ka lang. Alam naman natin kung gaano ka kamahal ni Andoy, insan. Kaya hindi ako naniniwalang magagawa niya, yun sa'yo. Pagpapagaan ni Lorna sa nararamdaman ng kanyang pinsan. Pero ginawa na niya, insan. At iwan ko kung kakayanin ko ba to. Kasi sobrang sakit. Alam kong masakit yan, pinsan. Pero nakita ka ba niya? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? Ha? Iniwan ko agad sila, insan. Hindi ko kayang tingnan silang naghahalikan sa maraming tao. Na parang ipinapahiwatig nila sa buong mundo na sila na. Hikbi pa rin ni Maya. Napabuntong hininga na lang si Lorna at pinaandar ang sasakyan. Uwi muna tayo. Kakausapin ko si Emong para pagsabihan niya, yung kaibigan niya. Awang-awa si Lorna sa pinsan niya, kaya gagawin niya ang lahat para sa ikasasaya nito. Pagkaraan ng 3 araw, hindi pa rin makalimutan ni Maya ang nakita niya sa mall. 3 araw na rin siyang hindi kinakausap si Andoy. Pilit niyang hindi ito iniisip, pero hindi niya kaya. Kusang tumutulo ang kanyang luha sa tuwing naalala niya ang paghahalikan ng dalawa. Hindi niya rin pwedeng sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa nakita niya, dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Pag-uwi ni Aling Rosing galing sa kanyang trabaho sa palengke, nadatnan niya ang kanyang anak na nakaupo sa sofa at mugto ang mga mata. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong niya. Napahagulgol na lang si Maya sa balikat ng kanyang ina. Hinayaan naman siya ni Aling Rosing na ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. At sa kanya ito kakausapin kapag okay na ito. Dahil sa kaiiyak ni Maya, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Napabuntong hininga na lang si Aling Rosing habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Sa opisina naman ni Andoy, nagtataka siya kung bakit ilang araw na siyang hindi kinakausap ni Maya. Hindi rin niya ito makontak. Ilang araw na ring absent si Maya sa kanyang trabaho. Gusto niya itong puntahan sa kanilang bahay, pero marami pa siyang ginagawa. Simula kasi nang ipasa sa kanya ng kanyang ama ang kanilang negosyo, naging busi na siya. Pagkagising ni Maya, gabi na. Nang tumingin siya sa kanyang relo, kaya pala kumukulo ang kanyang tiyan, dahil hindi pa pala siya kumakain. Kaya't napilitan siyang bumangon at lumabas ng kanyang silid. Pumunta siya sa kusina para kumain. Nang makita niya ang adobong sitaw na ulam, agad siyang nagutom. Sinubukan niya ito, at parang tumutulo na ang kanyang laway sa sobrang sarap ng adobong luto ng kanyang ina. Malamig na ito, pero hindi ito hadlang para ubusin ni Maya ang kanyang kinakain. Kinabukasan, 9 oras na siya nang magising. Parang pinukpok ang kanyang buong katawan, dahil sa sobrang sakit nito. Gusto sana niyang pumasok sa kanyang trabaho, pero hindi sumasang-ayon ang kanyang katawan. Kaya't napilitan siyang bumalik sa kanyang kama at matulog muli. Abala si Andoy sa kanyang opisina, nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot nang makita niya ang pangalan ng kanyang ina. Ma, napatawag po kayo, agad na sabi niya. Busi ka ba? May dinner tayo mamaya kasama ang mga magulang ni Cheska. Gusto nila nakasama ka, diretso sabi ng kanyang ina. Ma, marami po akong ginagawa. Pasensya na po, pero hindi po ako makakapunta. Tanggi ni Andoy. Pero hindi nagpaawat ang kanyang ina. Kinuli siya nito hanggang sa pumayag si Andoy. Sa restaurant kung nasaan si Cheska, masaya silang nag-uusap habang hinihintay nila ang pagdating ni Andoy. Excited ka na bang maging Emares de la Vega, Cheska? Nakangiting tanong ng ina ni Andoy kay Cheska. Tumango naman si Cheska at ang kanyang ina nang marinig nila ang sinabi ni Camila. Kahit napilitan, pumunta pa rin si Andoy sa dinner. Kung hindi lang dahil sa kanyang ina, hindi siya pupunta sa dinner na iyon. Pagdating niya sa restaurant, agad siyang iginya ng waitress kung nasaan ang kanyang ina. Nang makita siya ni Cheska at ng kanyang ina, tuwang-tuwa silang nag-abang kay Andoy. Pagkalapit ni Andoy, agad siyang humalik sa pisngi ng kanyang ina at umupo sa tabi ni Cheska. Anak, meet Tita Sandra, ang ina ni Cheska. Sandra, meet my only son, Andoy de la Vega, nakangiting sabi ni Camila. Magandang gabi po, bati ni Andoy. Naku, Hijo, totoong napakagwapo mo pala. Akala ko nagbibiro lang itong anak ko. Kaya pala patay na patay sa'yo, puri ni Sandra kay Andoy. Salamat po, maikling sagot ni Andoy,
At hindi na niya pinansin ang sinabi nitong patay na patay ang anak nito sa kanya. Since nandito na si Andoy, ano kaya kung umpisahan na natin ang pagpaplano ng engagement nilang dalawa? Ano sa tingin mo, Camilla? Tanong ni Sandra. Biglang kumulo ang dugo ni Andoy dahil sa narinig niya. Ano pong pinagsasabi niyo, Tita Sandra? Kailan pa kayo naglano ng engagement kay Cheska nang wala akong alam? Galit na tanong ni Andoy kay Sandra. Nanlamig si Cheska nang makita niya ang galit sa mga mata ni Andoy. Walang sino man sa inyo ang may karapatang manipulahin ako. Ako ang magdedesisyon para sa aking sarili, at hindi kayo. Kahit ikaw, Ma, wala kang karapatang diktahan ako kung ano ang dapat kong gawin sa buhay ko. Ina kita, pero wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Hindi nakakibo si Camilla dahil sa biglang pagsigaw ni Andoy. Iniwan niya ang tatlo sa restaurant at dumiretso sa kanyang kondo. Hindi inaasahan ni Camilla na ganun kadali siyang sisigawan ni Andoy. Kahit si Cheska ay natakot dahil sa ginawa ni Andoy, pero hindi siya susuko. Para sa kanya lang ang lalaking yon. Lumipas ang mga araw. Isang linggo na simula nang iwan ni Andoy ang kanyang ina sa restaurant, pero hindi pa rin siya nagpapakita rito. Ni hindi siya sumasagot sa kanyang mga text at tawag. Isa kasi sa mga ayaw ni Andoy ay yung tinuturuan siya kung ano ang tama at mali. Si Maya naman, mas okay na ang kanyang pakiramdam matapos niyang sabihin sa kanyang ina ang kanyang problema. Kaya't bumalik na siya sa kanyang trabaho. Oy, Maya, bakit ngayon ka lang? Tanong ng kanyang kasamahan. Nagkasakit kasi ako, pero nagpaalam naman ako sa aming manager, sagot ni Maya. Ganun ba? Akala namin umalis ka na, kasi ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ngumiti na lang si Maya, at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ng kanyang trabaho, agad siyang lumabas sa kumpanya. Hindi pa siya nakakapara ng taxi, nang may biglang humintong kotse sa harap niya. Bumaba si Andoy, na napakagwapo sa suot niyang simpleng shirt at shorts. Malaki ang ngiti niya nang makita si Maya, dahil sobrang miss na niya ito. Kaagad niya itong niyaka. Hindi nakagalaw si Maya, pero miss na rin niya ang lalaki. Pero nang maalala niya na may kahalikan itong ibang babae, agad siyang kumalas sa yakap nito. Bebe, bakit? Nagtatakang tanong ni Andoy. I'm so sorry kung ilang araw kitang hindi nasundo. Alam kong galit ka, pero busi lang talaga ako, pagpapaliwanag niya kay Maya. Bossy? Saan? Sa pakikipaglandian sa babaeng kahalikan mo sa mall. Samantalang ako, naghihintay kung kailan ka darating, sigaw ni Maya kay Andoy. Naguguluhan naman si Andoy. Anong pinagsasabi mo? Alam mong hindi yun mangyayari, dahil mahal na mahal kita, Maya. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Pero ginawa mo na, Andoy. Nakita ko kayong naghahalikan sa mall. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Hindi ka man lang tumutol, umiiyak na sabi ni Maya. Parang tinakasan ng dugo si Andoy, at bigla niyang naalala ang nangyari sa mall. Bebe, sandali lang, magpapaliwanag ako. Hindi yun. Pero hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin, dahil sumakay na si Maya sa isang taxi. The heck, mura ni Andoy habang sinisipa ang gulong ng kanyang kotse. Pagdating ni Maya sa kanilang bahay, doon niya ibinuhos ang kanyang luha. Sobrang nasasaktan siya, kaya hindi niya kayang patawarin si Andoy. Awa naman ang nararamdaman ni Aling Rosing para sa kanyang anak. Hindi niya akalain na magkakaganoon ang dalawa, dahil alam niya kung gaano sila kasaya kapag magkasama. Ilang araw na ang nakalipas, pero hindi pa rin kinakausap ni Maya si Andoy. Sinubukan niyang puntahan si Maya sa kanyang trabaho, pero wala siya doon. Kaya't nagpasya siyang puntahan siya sa kanilang bahay. Kung ilang beses siyang bumalik sa trabaho ni Maya, ganun din ang ginawa niya ngayon. Pero sa tuwing nakikita siya ni Maya, hindi na ito lumalabas ng kanilang bahay. Kahit gustong-gusto niya itong makita, kinokontra naman siya ng kanyang puso, dahil mas nangingibabaw ang kanyang galit. Maya, bebe, please, kausapin mo naman ako. Hindi pwedeng ganito. Makinig ka muna sa akin, please. Mahal na mahal kita, sigaw ni Andoy habang nasa labas siya ng bahay ni Maya. Hindi ako alis dito hanggang hindi mo ako kinakausap, bebe. Kahit dito ako matulog, okay lang, basta ang kapalit ay kakausapin mo ako, nagmamakaawang sabi niya. Palihim namang sumisilip si Maya sa bintana, upang tingnan si Andoy. Nakita niya itong nakaupo sa harap ng kanilang bahay, at parang wala itong balak na umalis. Anak, wala ka bang balak na kausapin siya? Maggagabi na at parang ulan pa. Pabayaan mo lang ba siya sa labas? Pwede nyo namang pag-usapan ang problema nyo. Maya, lahat naman tayo humaharap sa mga problema, Hindi kayo magiging matatag kung hindi nyo malalagpasan yan, sabi ni Aling Rosing.
Napabuntong hininga si Maya. Nang sumilip siyang muli, nakita niya ang kanyang kasintahan na nakaupo sa harap ng kanilang bahay at basang-basa na sa ulan. Kahit giniginaw na siya, hindi pa rin siya umaalis sa kanyang pwesto. Kailangan niyang makausap si Maya. Baka magkasakit ka pa, ako pa ang pagbintangan, sabi ni Maya. Agad na napaangat ng tingin si Andoy. Kahit galit si Maya sa kanya, alam niyang lumambot na ito. Mila, bebe please, kausapin mo naman ako. Hindi pwedeng ganito. Makinig ka muna sa akin, please. Mahal na mahal kita, sigaw ni Ethan habang nasa labas siya ng bahay ng nobya. Hindi ako alis dito kung hindi ka makikinig sa akin, bebe. Kahit dito ako matulog o kailang basta ang kapalit ay kausapin mo ako. Nagmamakaawang sabi ni Ethan sa labas ng bahay. Lihim naman na napapasilip si Luna sa labas ng bahay, kung anong ginagawa ng nobyo sa labas. Nakita niyang nakasandal ito sa kotse niya, at tila ba wala itong balak na umalis. Anak, wala ka bang balak na kausapin siya? Magagabi na at parang ulan pa. Kabayaan mo lang ba siya sa labas? Pwede nyo namang pag-usapan ang problema nyo. Luna, lahat naman tayo hinaharap ang problema At hindi kayo magiging matatag kung hindi nyo malalagpasan ang problema na yan. Pangangaral ni Rona sa anak niya. Napabuntong hininga na lang si Luna sa narinig niya mula sa kanyang ina. Nang muling sumilip si Luna sa labas ay nakaupo na ang boyfriend niya, habang basang-basa sa ulan. Dahil sa pag-uusap nila ng inay, hindi niya namalayang umuulan na pala. Kahit giniginaw na si Ethan, ay hindi pa rin siya umaalis sa pwesto niya. Kailangan niyang makausap ang nobya, hindi niya ito susukuan hanggat kakausapin siya nito. Lalo pang lumalakas ang ulan at sinasabayan pa ng hangin, kaya biglang nabahala si Luna sa nobyo niya. Nang silipin niya ulit ito ay naroroon pa rin si Ethan, kaya hindi na siya nagdalawang isipan na puntahan ito, para papasukin na lang sa bahay. Nakayuko lang si Ethan habang dinadama sa balat niya ang malakas na patak ng ulan. Pero bigla siyang napaangat ng tingin nang wala ng ulan ang pumapatak sa balat niya. Ano, magpapakamatay ka na lang diyan. Pumasok ka na rito, galit na anya ni Luna, pero sa loob niya ay naawa siya sa nobyong basang-basa na. Agad na nakapaskil sa labi ni Ethan ang ngiti, kahit galit ang nobyo niya sa kanya. Alam niyang lumambot na ito sa loob ng 3 taon na magkarelasyon sila ni Luna, ay kabisado na niya ang nobya niya. Alam rin niya na napakahirap nitong suyuin. Ano pang ginagawa mo? Pasok na. Baka magkasakit ka pa, ako pa ang pagbintangan ng kalandian mo kung bakit ka nagkakasakit. Kaagad na tumalikod si Luna, habang nakasunod naman sa kanya si Ethan na naiiling na lang sa sinabi niya. Alam niyang nasasaktan ng nobya niya ng sobra. Hindi naman kasi niya alam na nandun pala ito sa mal ng mga oras na iyon. Kaagad na binigyan ni Rona si Ethan ng damit, para makapagbihis na ito. Dahil nanginginig na ito, dahil sa lamig. Magbihis ka na, Ethan. Alam kong giniginaw ka na. Pasensya ka na kay Luna, galit lang talaga siya, pero mawawala rin yan, pag nakapagpaliwanag ka na sa kanya. Dito ka na lang muna, magluluto lang muna ako ng soup, para mainitan yang tiyan mo, sabi ng ina ni Luna. Marami pong salamat, Tita Rona. Walang anumang basta mag-usap kayo ng maayos. Sige na, may iwan na kita. Tumalikod na si Rona kay Ethan habang si Ethan ay hindi alam kung saan magbibihis dahil medyo nilalamig na siya. Kaagad na niyang hinubad ang suot niyang shirt at nagbihis sa binigay ng ina ni Luna sa kanya. Akmang huhubarin rin sana niya ang suot na shorts nang bigla siyang batuhin ni Luna ng unan, kaya tumama ito sa ulo niya. Baliw ka ba? Ba't siya ka maghuhubad? May CR doon sa likod doon ka magbihis, galit na sabi ni Luna. Namangha namang nakatingin si Ethan sa nobya na ngayon, ay naka-shorts lang, at kitang-kita nito ang makinis na balat ng nobya. Biglang may bumara sa lalamunan ni Ethan nang makita ang ayos ni Luna. Nang makita naman ni Luna na nakasentro ang tingin ni Ethan sa kanyang dibdib, kaagad siyang pinamulahan ng pisngi, dahil para siyang hinuhubaran ni Ethan sa tingin pa lang nito sa kanya. Kaagad na tinakpan ni Luna ang dibdib niya ng dalawa niyang kamay, pero napatawa si Ethan na mahina. Huwag mo nang takpan yan dahil ilang beses ko nang nakita't nahawakan yan, natatawang sabi nito. Kaagad naman na tinakpan ni Luna ang bibig ni Ethan, dahil baka marinig ng ina niya ang sinasabi nito. Kinagat ni Ethan ang kamay ni Luna, kaya nabitawan siya nito. Anong Hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang hapitin siya ni Ethan sa biwang at siniil ng halik. Nagbubulas pa sana si Luna, pero wala siyang lakas para tapatan ang lakas ng nobyo niya, kaya nagpaubaya na lang siya rito. Matapos siyang halikan ni Ethan, ay siya ring dating ng ina ni Luna, na may dalang soap, para kay Ethan. Agad na ibinigay niya ito kay Ethan at iniwan na ni Rona ang dalawa sa sala. Matapos mag-usap ay saka pa lamang naliwanagan si Luna,
Totoo naman kasi ang sinabi nito na ang babae ang unang humalik sa nobyo niya. Hindi niya nakita ang pagtulak ni Ethan sa babae, dahil kaagad na siyang umalis sa lugar kung saan naroon ang dalawa. Kasalukuyang nakayakap si Ethan kay Luna, dahil sobrang namiss niya ang dalaga sa ilang araw na hindi niya ito nakita. Para ng ilang taon para sa kanya. Dahil gabi na ay doon na lang natulog si Ethan kina Luna, at kinabukasan na siya umuwi sa kondo niya. Ilang araw mula na mag-ayos ulit sila ni Ethan at Luna ay naging okay na ulit sila habang busi sa opisina niya, ay biglang bumukas ang pinto at tumasok doon si Denise, at nakasuot lang ito ng maiksing skirt. Halos lumabas na ang kaluluwa nito, dahil sa iksi ng suot niya. Idagdag pa ang suot nitong damit na halos dibdib na lang nito ang natatakpan. "What are you doing here?" Malamig na tanong ni Ethan kay Denise. "Wala naman, dinadalaw lang kita. Namiss kasi kita eh. Matagal ka na rin na hindi nagpapakita sa akin." Malanding sabi nito kay Ethan at halatang inaakit siya nito. Binaba ni Ethan ang ballpen na hawak at sumandal siya sa upuan niya. Mariin lamang siyang nakatingin kay Denise na nakangiti sa kanya. "Are you trying to seduce me, Denise? Dahil kung hindi ako interesado, kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi ako matatablan diyan sa ginagawa mo. Now get out. Kung may kahihiyan ka pang natitira diyan sa katawan mo, lumabas ka na," galit na sabi ni Ethan, pero hindi nagpatinag ang babae. Lumapit ito kay Ethan at kaagad na umupo sa lap nito, kasabay ng pagbukas ng pinto, ang paglapat ng labi ni Denise sa labi ni Ethan, kaya hindi niya alam kung sino ang pumasok. Nang bitawan siya ni Denise ay saka pa lang niya natingnan kung sino ang pumasok. Halos mawalan ng dugo ang mukha ni Ethan nang makita ang nobya na umaagos ang luha na nakatingin sa kanila, at hindi lang siya, dahil kasama nito si Edmund at Alisa habang si Alisa naman ay tinatakpan pa ng mata ng anak para hindi makitang ginagawa ng dalawa. Kaagad na itinulak ni Ethan si Denise sa sahig kaya sumubsob ang mukha nito sa tiles. Gusto sanang tumawa ni Elisa, pero nang maalalang pinsan, ay kaagad niyang hinila si Edmund at umalis sila sa opisina ni Ethan kasama ang anak nila. Hindi na naabutan pa ni Ethan si Luna, kaagad na itong nakasakay ng taxi. Susundan pa sana niya ito nang may pumigil sa kanya. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Alisa at Edmund kasamang anak ng mga ito. Ibinunyag ni Denise ang relasyon nila ni Luna sa loob ng opisina ni Ethan. Malaki ang ngiti ni Denise, dahil sa wakas sa kanya na si Ethan. Nilisan niya ang opisina nito't dumiretso ito sa bahay ng ina ni Ethan. "Oh really, iha?" Napapalakpak pa ang ina ni Ethan, dahil sa ibinalita ni Denise sa kanya. "Good. Gusto ko na sa madaling panahon ay makasal na kayo ni Ethan, at wala siyang magagawa pa." Paninigurado ni Camilla kay Denise. Halos mapunit naman ang labi ni Denise sa kakangiti niya. Sa bahay nila Luna, hindi na nakausap pa ni Alisa ang pinsan niya. Tanging ang ina na lang nito ang nakausap niya. Sobrang awa ang nararamdaman nila para kay Luna, at hindi nila alam kung paano ito tutulungan. Nagdaan pa ang maraming mga araw. Tuluyan nang nawakasan ang relasyon nila Luna at Ethan. Palagi na rin itong lasing at palagi nang absent sa trabaho niya. Kahit ang ina nito'y hindi basta-basta nakakalapit sa kanya, maliban na lang kung tulog ito dahil sa kalasingan. Para makalimot sa sakit ay nagpasya si Luna na umalis na sa trabaho at magpakalayo-layo muna siya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Nang malaman ito ng inay, hindi ito pumayag na alis ang anak na mag-isa kaya, kahit nasasayangan sa trabaho niya, ay mas pinili niyang samahan ang anak kung saan man ito magpunta. "Ayan na lang ba ang gagawin mo, Ethan? Huwag mong pagsayangan ng oras ang babaeng yon. My God, Shade, maraming babaeng naghahabol sa'yo diyan. Isa na diyan si Denise. Ba't ba ang babaeng yun ang palaging gusto mo? Ni hindi ka nga mabigyan ng anak noon sa tagal niyong magkasintahan. Wala ba kayong nabubuo? Dahil bawag sigurong babaeng yon at hindi ako papayag na wala akong apo sa'yo. Nag-iisa ka lang na anak namin ng daddy mo kaya please ayusin mo naman ang sarili mo." Tila naiyak na sambit ng ina ni Ethan sa kanya. "No, Mom, I want Luna in my life. I love her so much. She's my life. She's my everything. Please Mom, help me to find her, please." Pagmamakaawa ni Ethan sa ina niya. Tila tinusok ng karayom ang puso ni Camilla, matapos makita ang pag-iyak ng nag-iisang anak niya. Hindi niya akalain na ito ang magiging buhay ni Ethan, matapos siyang iwan ni Luna, at isa na siya sa dahilan kung bakit ganito ang naging buhay ng anak niya. "Okay ka lang ba dito, anak?" Tanong ni Rona sa anak niyang si Luna, habang nakatingin sa labas na maliit na bahay nila. "Okay lang ako dito, ma. At least dito wala akong isipin na kahit ano maliban lang sa'yo at sa magiging anak ko." Nakangiting sabi ni Luna sa ina.
Hindi kasi alam ni Luna na nagdadalang tao, na pala siya nung palagi niyang sinusungitan si Ethan. At hindi na siya nagtataka kung sa nobyo niya nagmana ang anak niya. Nalulungkot siyang isipin na natupad nga ang matagal na nilang pinangarap ni Ethan. Kapalit naman nito ang pagwasak ng relasyon nila. Sobrang nasasaktan pa rin siya, pero pilit niyang pinatatatag ang sarili dahil may anak na siyang higit na nangangailangan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakita na lang ni Luna sa balita ng newspaper ang mukha ng nobyo at ni Denise na ikakasal na. Muli ay tumulo ang masaganang luha ni Luna. Hindi niya napigilan na umiyak, naisip niya ang anak niya. Papaano na ang anak niya kung ikakasal na pala si Ethan sa iba? Sa kondo ni Ethan ay nagwawala naman siya dahil sa nalaman na nakapublik sa newspaper ang umano'y kasal niya at wala siyang kaalam-alam doon. Galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya para kay Denise at sa ina niya na pilis siyang minamanipula. Pero hindi siya papayag na magawa ng mga ito ang gusto nila, kaya gumawa siya ng plano para mapahiya ang mga ito at sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng mga ito ang pakikialam sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan ay tuluyan ng nanganak si Luna. Nagsilang siya ng isang batang babae at pinangalanan niya itong Isabella, kombin sa pangalan nilang dalawa ni Ethan. Sobrang saya ang nararamdaman ni Luna nang masilayan na niya ang kanyang munting anghel. Ang ganda-ganda ng anak mo, Luna, sobrang hawig niya si Ethan. Sigurado ka bang hindi mo ipapaalam kay Ethan na may anak na kayo? Tanong ng ina niya sa kanya. Para saan pa, ma? Siguradong masaya na siya ngayon sa piling ng asawa niya. Hindi na natin siya guguluhin. Palalakihin ko si Isabella na puno ng pagmamahal, kahit wala siyang ama. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Sige na, magpahinga ka na muna at ako na munang magbabantay kay Jamela. Tumango lamang si Luna sa ina saka ito muling pumiki. Samantala, galit naman na sinugod ni Sandra si Ethan sa kondo niya kasama nito ang ina niya. Hindi na siya nagtataka na magkasama pa ang mga ito. Anong nakain mo't napasugod ka rito, Mrs. Santiago? Tanong kaagad ni Ethan sa ina ni Denise at hindi man lang tinapunan ng tingin ang sariling ina niya. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nagbaback out ang mga investors namin sa kumpanya. How dare you? Akmang sasampalin sana ni Sandra si Ethan nang hawakan nito ang kamay niya. Sa tingin mo, Mrs. Santiago, ba't ko yung ginawa? Kung hindi lang sana kayo nang himasok sa buhay ko, at hindi nyo lang sana pinagkalat sa social media na ikakasal ko kay Denise, sana hindi ito mangyayari sa inyo. Kabayaran sa ginawa niyong pagmamanipula sa akin. At ikaw, Maam, ikaw sana ang una kong karamay kung may problema ako't nalulungkot ako. Pero wala dahil mas kumampi ka pa sa babaeng yan kesa sa anak mo. Kaya magsilayas nga kayo sa harapan ko bago pa maubos ang pasensya ko't makalimutan kung matatanda na kayo. Malamig na sabi ni Ethan sa dalawang babae. Tila itinirik na kandila si Camila sa mga narinig niya. Hindi niya alam kung anak pa ba niya ang nasa harapan niya. Yun ay dahil sa sobrang laki na ng pinagbago nito mula nang mawala si Luna sa buhay niya. Maraming salamat, bro. Pasasalamat ni Ethan kay Edmund nang makausap niya ito sa opisina niya. Walang anuman. Kulang pa yan sa lahat ng natulong mo sa akin nung ako naman ang nalugmok. Kaya sa abot ng makakaya ko tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Edmund kay Ethan. Si Edmund kasi ang tumulong kay Ethan para mapabagsak ang kumpanya ng mga Santiago. Dahil lahat pala ng investors na pumapasok sa kumpanya ng mga Santiago ay kakilala ni Edmund, kaya naman naging madali para sa kanya ang pagkom. Ang panahon, isang taon na ang anak ni Luna at kasalukuyan silang nagsiselebrete sa isang lugar kung nasaan sila ngayon. Masaya niyang pinagmamasdan ang anak na nilalaro ng mga kasama niyang bata. Sa tuwing humahagigi. Halaga rin yung pinadala mo sa akin. Pasasalamat ni Luna kay Alisa. Tanging si Alisa lang ang nakakaalam kung nasaan si Luna, dahil ito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Ano ka ba naman, insan? Sa dami ng natulong mo sa amin na mga anak ko, hindi na mahalaga kung malaki ba o maliit ang nabigay ko sa'yo. Ang importante masaya kayo at ang pamangkin ko. Nakangiting sabi ni Alisa sa pinsan, habang nakatingin sa kamera. Kasalukuyan kasi silang nagvi-video call, at nakita rin niya ang anak ni Luna at Ethan. Nang makarating sa bahay, ay agad namang dumiretso si Edmund sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi pa man siya nakakapasok ay narinig na niya ang asawa na humahagikik habang may kausap. Dahil sa curiosity niya, ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto nila. Doon niya nakita ang asawang tumatawa habang nakadapa sa kama at may ka-video call, ay pasimple niyang sinilip ang kausap nito. Natigilan si Edmund habang nakatingin sa kausap ng asawa niya. Hindi kay Luna dumapo ang tingin ni Edmund, kung hindi sa batang hawak nito,
na masayang nakikipagkulitan sa asawa niya. So, alam mo pala kung nasaan sila at may anak sila. Ba't hindi mo man lang sinabi sa akin? Mahinahon na tanong ni Edmund sa asawa niya. Agad naman na bumangon si Elisa at tumabi sa asawa niya ng upo. Sorry na, hobby. Pero sinunod ko lang naman si Luna. Alam kong nasaktan siya ng sobra. Ako nga rin nasasaktan din dahil para ko ng kapatid si Luna. Hindi ko naman alam na nagsasabi pala ng totoo si Ethan. Ilang beses ko na rin na kinumbinsi si Luna na sabihin na kay Ethan ang totoo. Pero ayaw nito. Mas lalong ayaw nito na marinig pa ang pangalan ni Ethan, kaya hindi ko masabi sa kanyang totoo. Mahabang paliwanag ni Alisa sa asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Edmund sa kanyakap ang asawa, at sabay na ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Alam kong nasasaktan siya, wife. Pero mas higit na nasaktan si Ethan, dahil kahit na wala siyang ginagawa, ay naging masama siya sa tingin ni Luna, at ang mas masakit ay hindi man lang siya nakinig sa paliwanag ni Ethan sa kanya. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Ethan, alam ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo, at saka hindi kaya tulungan natin sila. Please, pakiusap ni Edmund sa asawa niya. Napatango na lang si Elisa, kaya mahigpit siyang yakap ni Edmund. Thank you, wife. After 5 years. Wow, ma. Ito pala ang mukha ng Maynila, nakangiting tanong ni Isabela sa ina. Nakapagdesisyon na kasi si Luna at ang ina niya na sa Maynila na pag-aaralin si Isabela, kaya hindi na sila nagdalawang isipan na bumalik sa Maynila. Anak, gusto mo ba dito? Tanong din ni Luna sa anak niya. Yes, ma. Dito rin ba nakatira ang papa ko? Tanong ulit ni Isabela sa ina kaya napabaling ang tingin ni Luna sa kanyang ina. Tumango lang si Rona kay Luna saka siya tumango sa anak niya. Anak, dito siya nakatira, pero hindi mo pa siya pwedeng makita ha. Dahil busy si papa sa work niya, palusot ni Luna sa anak niya. Okay lang, mama, basta magpapakita siya sa akin ay okay na po ako. Nakangiting yakap na lang ni Luna ang anak niya. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niya, na iuwi ito sa Maynila. Hindi rin niya alam kung matatakasan pa rin ba niya si Ethan. Pero sana, ay hindi na mag-cruise pang muli ang landas nilang dalawa. Masayang sinalubong ni Alisa ang pinsan niya. Kasama nito si Edmund, na matiyagang naghihintay sa kanila. Insan, namiss kita ng sobra. Tili ni Alisa at niyakap nito ang pinsan niya. Namiss din kita, Insan. Kamusta ka na? Yung mga pamangkin ko, kamusta na? Okay lang kami, Insan. Ito na ba yung anak mo? Ay, Insan, siya si Isabela. Anak, siya ang tita Alisa mo at ito namang kasama niya yung tito Edmund mo. Nakangiting sabi ni Luna sa anak. Hello po, tita Alisa, ito Edmund. Magalang nabati ni Isabela sa dalawa. Nakangiti namang pinisil ni Alisa ang pisngi ng anak ni Luna. Ang ganda mo naman, Isabela. Puri ni Alisa kay Isabela. I know po, tita. Marami na pong nagsabi niyan sa akin. Napahalakhak si Alisa at Luna magiging tita. Rona ni Alisa na patawarin, habang si Edmond ay nakangiti lang habang nakatingin sa batang madaldal. Hindi maipagkakailang anak ito ni Ethan, dahil halos carbon copy ang dalawa. At di niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ethan, pag nalaman niyang may anak na pala siya. Kasulukuyang nasa kusina si Luna, at Alisa habang nagluluto ay nag-uusap ang dalawa. Alam mo bang ilang taon ka nang hinahanap ni Ethan, at hanggang ngayon umaasa pa rin siyang makikita ka pa niya? Seryosong sabi ni Elisa kay Luna. Okay na ako, Insan, at alam ko rin naman na masaya na siya ngayon sa asawa niya. Bag ko pa siya guguluhin kung may iba na siyang pamilya. Kamusta na pala siya? Tanong ni Luna sa pinsan niya. Sa loob ng 5 taon ay ngayon lang ulit nagtanong si Luna tungkol kay Ethan. Napangiti si Alisa sa paraan ng pagtatanong ni Luna tungkol kay Ethan. Alam kong hindi ka maniniwala, pero ang totoo, hindi naman talaga kasal si Ethan at Denise Insan. Lalong wala silang relasyon. Dahil yung nakita mo na balita nun gawa-gawa lang, yun ni Denise at ng nanay ni Ethan. Kaya galit na galit si Ethan nang malaman niya, na kahit sa social media, pala naroon ang balita na ikakasal na siya noon. Alam mo noon ko pa ito gustong sabihin sa'yo, pero ayaw mong makinig at pilit mong iniiba ang usapan natin, kapag tungkol na kay Ethan ang pinag-usapan natin. Halos hindi maigalaw ni Luna ang katawan niya, dahil sa narinig, at ang bibig niya ay walang lumalabas na kahit anong salita. Nakatingin lang siya sa pinsan na nagsasalita sa kapalang napagtanto ni Luna ang kasalanan niya sa nobyo, kung bakit hindi niya ito hinayaan na magpliwanag sa kanya. Mas pinairal niyang nararamdaman niya, na hindi niya alam kung ano rin ba ang nararamdaman ni Ethan sa mga sandaling iyon. Tuluyan nang umiyak si Luna sa harapan ni Alisa. Hindi ko alam, I'm sorry, hindi ko alam na ganoon pala yung nangyari. Dinulutan naman ni Alisa ng yakap si Luna.
Essay, tumahan ka na. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Alam kong mahal mo pa siya, insan. Hindi pa huli ang lahat sa inyong dalawa. Buuin niyo ulit ang relasyon niyo. Isama niyo na anak niyo sa bubuuin niyong relasyon. Dahil si Jamil ang magiging lakas niyong dalawa. Napatango na lang si Luna sa pinsan niya, habang si Edmund ay napangiti na lang sa sinabi ng asawa niya. Hindi niya alam kung saan yun hinugot ng asawa niya. Sobrang sarak kasi nitong pakinggan habang nagsasalita. Matapos kumain ay kaagad na nagpaalam ang mag-asawa at umalis na. Sa tingin mo ba, Honey, magkakabalikan pa kaya sila? Alam kong mahal pa rin ni Luna si Ethan eh. Kahit hindi naman niya sabihin ay kita ko naman sa mata niya ang totoo. Ngumiti lang si Edmund kay Alisa habang hawak ng isang kamay niya ang kamay ng asawa niya. Mahal pa rin ni Ethan si Luna. Ang tanong kung papaano sasabihin ni Luna kay Ethan na may anak na sila. Siguradong magagalit, yun pag nalaman niyang 5 taon na tinago ni Luna ang anak nila at pati tayo ay pinagtaguan siya sa katotohanan. Ipagdasal na lang natin na huwag muna silang magkita ngayon, mahinahong sabi ni Edmund. Ilang araw ang nakalipas mula na makabalik si Luna sa Maynila. Muli ay nag-a-apply siya ulit na mapagtatrabahuhan. Kailangan na niya ng extra income dahil gusto niyang sa private school mag-aral ang anak niya. Kahit hindi siya nakapagtapos ay okay lang basta makapagtapos lang ang anak niya ay masaya na siya para rito. Nagpunta si Luna sa school kung saan niya balak paaralin ang anak niya. Kailangan na kasi ma-enroll ni Isabella sa susunod na pasukan, kaya maaga pa lang ay pina-enroll na niya ang anak niya. Sir, sa susunod na buwan pala ang first anniversary ng JM, at ito na po mga listahan ng mga kakailangan natin para sa event na gagawin, sabi ng personal assistant ni Ethan. Okay. Sabihin mo kay, pangalan, na ihanda na ang lahat ng kakailanganin natin. Tamang-tama pang 1 buwan para paghandaan ang okasyon na yan. Copy, sir. Kaagad na umalis ang personal assistant ni Ethan, kaya siya na lang ang naiwan sa opisina niya. Habang nakasandal sa upuan niya, hindi niya maiwasang titigan ang picture nila ni Luna na masayang magkasama sa isang arcade. Napapikit pa siya habang binabalik-balikan ang mga magagandang alaala nilang dalawa. Hanggang ngayon umaasa pa rin ako na makita't makasama ka, sambit ni Ethan habang nakasandal sa upuan niya. Sa paglipas ng 5 taon, ay walang pinagbago ang pagmamahal ni Ethan kay Luna, at pinapangarap pa rin niyang makasama ito. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging buwan. Unang araw ngayon ang anak ni Luna sa school na pinapasukan nito. Mama, I'm ready na po, nakangiting sabi ng anak ni Luna sa kanya. Wow, ang ganda talaga ng baby ko. Ikaw lang ba nagbihis niyan? Tanong ni Luna sa suot ng anak niya. Opo, Mama, kasi sabi mo bigil na ako, kaya kailangan marunong na akong magbihis sa sarili ko. Nakangiting sabi nito. Sa murang edad ni Isabella, ay para na itong matanda kung mag-isip at magsalita. Matalino rin ito at nanaman niya kay Ethan kaya sobrang thankful si Luna na meron siyang isang Isabella. Okay, halika na. Kumain ka na para mahatid ka na ni Mama sa school. Nang makarating sila sa school ay marami na mga batang naroroon, kaya agad na hinanap ni Luna ang classroom ng anak niya. Nang makita na niya saka pa lang siya umalis. May pasok kasi siya sa trabaho niya, at ang ina na lang niya ang susundo sa anak niya. 9 oras na nang dumating si Ethan sa JM Private School, na pagmamay-ari niya at ni Luna. Sinadya niyang ipangalan sa kanilang dalawa ni Luna ang eskwelahan, para may alaala siya palagi sa nobya niya. Mabilis lang din na natapos ang meeting nila sa naturang school, at kasalukuyan na naglalakad si Ethan papunta sa parking lot. Pero may batang mabilis na tumakbo at bumangga sa kanya. Mabuti na lang hindi malakas ang pagkabagsak nito sa semento. He, are you okay? Tanong niya kaagad sa bata na nakayuko, habang nakatingin sa tuhod niya. Kumantay si Ethan sa bata at tinulungan ito na tumayo. Next time be careful, okay? Alala niya sa bata. Nang mag-angat naman ng tingin ang bata saka pa ito tumingin kay Ethan. Sorry po kung nabunggo kita. Hindi ko po sinasadya. Tila hinahaplos ang puso ni Ethan, dahil sa narinig niya mula sa bata, at nang matitigan niyang mabuti ang bata, ay parang minamagnet si Ethan, dahil halos hindi mawala ang tingin nito sa bata. Mula sa kilay nito, mata, ilong, labi at mukha ay parang girl version niya ang bata. Tinambol na matinding kaba ang dibdib ni Ethan. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang yakapin ng mahigpit ang bata na kanyang nasa harapan. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng bata kay Ethan na makita nitong nakatulala lang siya. Nang matauhan ay saka pa lang siyang ngumiti rito. Anong pangalan mo, Bobby girl? Nakangiting tanong ni Ethan sa bata. Isabella, sir. Natigilan saglit si Ethan sa narinig.
Jamila, Luna. Mahinang sambit niya, pero rinig naman ang bata. Kilala niyo pong mama ko. Sinambit niyo po kasi ang namin niya eh. Tanong ng bata kay Ethan. Napamang naman si Ethan sa sinabi ng bata. Mila ang pangalan ng mama mo. Tumango ang bata kay Ethan kaya umpisa na siyang kinabahan. Garcia ba ang apelido mo? Tanong ulit ni Ethan sa bata. Tumango ulit si Jamila. Kilala niyo po mama ko kasi alam niyo po apelido niya eh. Hindi alam ni Ethan kung anong isasagot sa batang kaharap niya. Gusto niyang makasigurado kung tama ba ang hinala niya, kaya matapos silang mag-usap, ay tinawagan niya ang private investigator niya at pinaiimbestigahan si Isabela. Kinabukasan ay pumunta ang private investigator ni Ethan sa opisina niya at inilapag ang isang brown envelope. Ito na po ang lahat ng impormasyon na kailangan nyo, Sir. Nakasaad din diyan kung saan ipinanganak ang naturang bata. Okay, thank you Bean. Abangan mo na lang ang bayad ko, ipapadala ko na lang sa account mo. Okay sir, thank you. Umalis na ang private investigator ni Ethan, saka pa lang niya tiningnan ang laman ng envelope na dala nito. Inisa-isa ni Ethan ang lahat ng impormasyon na nakuha ng private investigator niya, at hindi nga siya nagkamali. Anak nga niya si Isabela. Kaagad na tumayo si Ethan mula sa upuan. Mabilis siyang lumabas ng opisina niya. Pupuntahan niya ang anak niya sa eskwelahan nito. Alam niyang hindi pa ito nakakauwi, dahil maaga pa. Pagdating sa eskwelahan ay siya ring labas ni Isabela, at mabilis itong tumakbo, patungo sa isang tao, na hindi niya inaasahan na makita. Matagal na ang panahon ang hinintay niya, para makita ulit ito at ngayon ngang nakita na niya ito, at ang anak niya, ay hindi niya hahayaan na mawala pa uli ito sa kanya. Pinupog ng halik ni Luna ang mukha ni Isabela, kaya humagikik ito. Matapos halikan ay umalis na sila upang umuwi na. Doon na lang sila manananghalian sa bahay nila, dahil kailangan niyang magtipid. Matagal pa kasi ang sahod niya, kaya saka na lang niya iregalo ang anak kung makakasahod na siya. Lihim naman na sumunod si Ethan sa taxi na sinasakyan na mag-ina. Gusto niya itong surpresahin. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito pag nakita siya. Pagdating sa bahay ay kaagad na pinagbihis ni Luna si Isabela, at nagbihis na rin siya. Kailangan pa kasi niyang magluto ng pananghalian. Matapos magbihis ay bumaba na siya sa kusina. Hindi pa man siya nakakapag-umpisa may kumatok na sa pinto. Nagtataka naman siyang naglakad patungo sa pinto. Wala kasi siyang inaasahan na bisita at imposible rin na ina niya ang umuwi dahil nagpaalam ito na gagabihin sa pag-uwi. Nang makarating sa pinto ay diretso niya itong binuksan, pero kaagad din siyang napaatras na makita kung sino ang kumatok. Nahintatakutan si Luna lalo at nakatitig lang si Ethan sa kanya. Ethan, anong ginagawa mo rito? Nautal na sabi niya. Masakit na tingin ang ipinukol ni Ethan kay Luna hanggang sa wala na itong maatrasan pa. Hindi kayang salubungin ni Luna ang tingin ng lalaki sa kanya, kaya yumuko na lang siya. Bakit nagawa mo sa akin to, Luna? Bakit nagawa mo sa akin yun ng ilang taon? Seryosong tanong ni Ethan kay Luna. Anong pinagsasasabi mo? Pilit na pinipigilan ni Luna ang sarili para hindi siya bumigay sa lalaki. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Bakit mo siya tinago sa akin? Ba't di mo sinabi na may nabuo na pala? Bakit hinayaan mong malayo sa akin ang anak ko? Diretsong nanlamig si Luna dahil sa narinig. Paano niya ito nalaman? Imposibleng si Alisa at Edmund ang nagsabi dito. Alam niyang hindi gagawin, yon ang mag-asawa sa kanya. Ano, magsalita ka? Bakit mo tinagong anak ko? Napaka-selfish mo, Luna. Ni hindi mo man lang hinayaan na magpaliwanag ako sa'yo. Dahil mas inuna mong nararamdaman mo kaysa sa pakinggan ako. Alam mo ba ikaw lang ang nasaktan sa mga nangyari? Pati ako, Luna, nasasaktan ako dahil hindi ako hinayaan ng mahal ko na magpaliwanag man lang. Alam mo bang halos patayin ko na ang sarili ko dahil sa pag-iwan mo sa akin? Naging miserable ang buhay ko dahil sa'yo, dahil wala kang tiwala sa akin. Sigaw ni Ethan kay Luna. Sumabog na ng tuluyan si Ethan, kaya hindi na niya napigilan pa na sumbatan at sigawan ang dating nobya. Kasalanan ko na. Kasalanan ko kung bakit hindi kita pinakinggan. Pero masisisi mo ba ako kung sobra akong nasaktan sa nakita ko? Mahal din naman kita, Ethan, mahal na mahal. Kaya nga ako lumayo sa'yo, para maging malaya ka, kahit ang kapalit noon, ay tuluyan na kitang hindi makita. Sobrang sakit din ng naramdaman ko, Ethan, dahil akala ko totoo. Huli na nang malaman kong lahat kung ano ang totoo, and I'm so sorry. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Luna sa harapan ni Ethan. Napadaos-dos si Luna ng upo sa sahig, dahil sa sobrang pag-iyak. Gusto mo akong sumbatan, gusto mo akong saktan. Sage, gawin mo.
Hindi ako lalaban nang makaganti ka man lang sa ginawa ko sa'yo. Oh, ano pa bang ginagawa mo? Saktan mo ako, umiiyak na sambit ni Luna. Napasabuno si Ethan sa buhok, at napahilamos na lang sa mukha. Gustong-gusto na niyang yakapin ang dating nobya, pero hindi niya magawa. Alam ko naman na mali ako. Tinanggap ko naman na may kasalanan ako eh. Akala mo ba naging madali sa akin ang paglayo sa'yo? Hindi, Ethan. Dahil halos araw-araw akong umiyak dahil gusto kong makita ka. Gusto kong yakapin ka. Gusto kong tiisin ka. Wala ka sa harapan ko sa mga panahon na dinadala kong anak mo. Sobrang hirap para sa akin, pero kinaya ko para sa kanya. Umiyak na sabi ni Luna. Mama, sigaw ni Isabella sa may hagdan. Mama, bakit ka po umiyak? Nagmamadali itong tumakbo, patungo sa ina niyang nakaupo sa sahig. Sir. Di ba ikaw yung nasa school kagabi? Ba't niyo po pinaiyak ang mama ko? Akala ko po ba magkakilala kayo? Nyakat ng maliit nitong kamay ang ina niya, at pilit na pinapatahan si Luna. Parang dinurog ng pino ang puso ni Ethan nang makita ang ginawa ng anak niya, kaya pati siya'y napaiyak na rin. Hindi niya alam kung paano mag-umpisa, kung paano sasabihin dito na siya ang ama nito. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi maganda yan. Di ba tinuro ko sa'yo na, pag matanda sa'yo ay igagalang mo? Pangangaral ni Luna sa anak niya. Sorry po, mama, hindi na po maulit. Sorry din po, sir, hingi ng tawad nito kay Ethan. Tumango lang si Ethan sa bata. Inalalayan ni Jamil ang ina niya, para makatayo ito at dinala ito sa maliit nilang sofa. Anak, pwede bang doon ka na sa kwarto mo? Mag-usap lang kami dito, mahinahon na utos ni Luna sa anak niya. Okay po, mama, mabilis na pumanhik si Isabella sa taas, at pinaupo naman ni Luna si Ethan sa katabi nitong sofa, para makapag-usap sila ng maayos. Halos mag-isang oras pa bago natapos si Luna at Ethan sa pag-usap. Hindi na napigilan pa ni Ethan na yakapin ng mahigpit ang nobya. Sobrang namiss niya kasi ito. Huwag mo na ulit gagawin yun ha. Hindi ko na siguro kakayanin kung mawala ka pa ulit sa akin pati na ang anak natin. Mahal na mahal ko ka Jong Dalaba. Mahal na mahal din kita, Ethan. Kahit alam kong may asawa ka na, hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang lalaki na hinihintay kong bumalik sa akin. Pag-amin ni Luna kay Ethan. Niyakap na lang ng mahigpit si Ethan kay Luna sa kanya ito. Dahan-dahan hinalikan. Tinugon naman kaagad ni Luna ang halik ni Ethan. Dahil aminin man niya, o hindi ay sobrang namiss niya ang halik ng nobyo. Nang malaman ni Isabella na si Ethan pa lang ang ama niya, tumatalon-talon pa ito sa tuwa. Nasabi na rin ni Mia sa ina niya na nagkaayos na sila ni Ethan. Masaya naman si Rona sa naging desisyon ng anak niya. Kahit si Edmund at Alisa ay laking tuwa nang ibinalita ni Luna sa kanila na nagkabalikan na sila ni Ethan. Hindi niya akalain na mabubuo pa uli ang relasyon nilang dalawa ni Ethan. Isa lang ang natutunan ni Luna sa paglayo niya. Ang huwag pairal ang nararamdaman. Kailangan marunong din tayong tumanggap sa pagkakamali natin at kailangan marunong tayong makinig sa anumang paliwanag ng inaakala nating nagkasala sa atin. Isang taon pa ang lumipas ay tuluyan ang nagpakasal si Ethan at Luna at masayang nagsama-kasama ang nag-isang anak nila. Wakas. Ang lihim ni Liwayway sa Hacienda Esperanza. Mahalimuyak ang amoy ng sampagita at dama de noche. Habang dumadampi ang malamig na hangin sa noo ni Liwayway. Bahagya siyang hinihingal dahil sa pagod. Kasalukuyan siyang naglilinis ng kulungan ng mga kalabaw sa Hacienda Esperanza. Kailangan niyang madaliin ito, dahil kailangan pa niyang tumulong sa paghahanda ng hapunan sa bahay-bahay. Salamat naman, malapit na rin ako. Bulong niya at hinaplos ang likod ng paborito niyang kalabaw, si Bantay. Hindi pangkaraniwan ang buhay ni Liwayway. Hindi siya laki sa layaw at hira. Sa katunayan, anak siya ni Don Mariano, ang nagmamay-ari ng malawak na Hacienda Esperanza sa San Fernando, Pampanga. Hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Gracia. Mas gusto ni Liwayway na makasama ang mga hayop sa hacienda, kaysa sumama sa mga kasayahan sa bayan. Inde, di ka pa ba uwi? Gabing-gabi na, narinig niya ang tinig ng kanilang kasambahay na si Aling Ising. Lumingon siya at nakita ang matandang mayordoma na nag-aalala. Ay, opo Aling Ising. Liligpitin ko lang po itong mga gamit, sagot niya. Naku, hayaan mo na yan. Kaya galit na galit si Doña Beatriz. Dahil, di ka raw kumikilos gaya ng mga dalagang mayaman. Panener mo nito. Napangiti siya ng palihim. Sa kabila ng kalakihan ng hasyenda, si Aling Ising lamang ang nagmamalasakit sa kanya. Masaya siyang nakikinig sa mga payo nito. Opo, opo. Tara na po, nakangiting pag-aaya niya sa matanda pabalik sa bahay-bahay. Tulad ng inaasahan, malamig na titig ang sumalubong sa kanya,
nang makita ang kanyang madrasta, na si Doña Beatriz sa sala. Matagal nang namaalam ang kanyang tunay na ina. Ang pumalit ay ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Liwayway, andyan ka na pala. May pasalubong ako sa iyo galing Bacolor. Masiglang bati ng kanyang kapatid na si Gracia nang makita siya sa hagdan. Apasok na sana siya sa kwarto niya para magbihis bago tumulong sa paghahanda ng hapunan. Yumakap pa si Gracia sa kanya, kaya bahagya niya itong tinula. Gracia, huwag ka munang yumakap. Amoy hayop pa ako, nahihiyang sabi niya. Nagkibit balikat lang ang kapatid. Magkaiba talaga sila. Mabait na kapatid si Gracia, dahil abala ang kanyang ama sa negosyo at sa pagpapalakad ng hasyenda. Ang kanyang madrasta at kapatid lang ang madalas niyang kasama. Isang gabi, nagulat silang lahat sa pagdating ng kanyang ama na may dalang balita. Habang nasa hapagkainan, walang tigil naman ang kanyang madrasta sa paninita sa kanya. Liwayway, kumilos ka nga ng maayos. Bakit di ka gayahin niyang kapatid mo? Tingnan mo nga, kahit ilang taon ang agwat niyo, marami na siyang manliligaw at koneksyon sa ibang pamilya dito sa probinsya. Ikaw, laging mga kalabaw ang kasama, nagngangalit na sabi nito. Senyora, hindi po ako mahilig sa mga ganoong bagay, mahinang sagot niya. Mukhang hindi ito nagustuhan ng kanyang madrasta. Abay hindi ko kasalanan kung maging matandang dalaga ka. Wala kang interes sa pag-aasawa. Baka nakakalimutan mo nang malapit ka ng magnegatibo 30. Gigil na sumbat nito. Magsasalita pa sana siya nang pumagitna ang kanyang ama. Tama na, Beatriz. Ako ang magsasalita. Mabilis silang tumahimik dahil sa malakas na boses nito. Napabuntong hininga na lang si Liwayway. Lagi namang mainit ang ulo ng kanyang madrasta sa kanya. Habang nakayuko, naramdaman niya ang marahang tapik sa kanyang braso. Nginitian siya ng kanyang kapatid, at sinabing magiging maayos rin ang lahat. Tumango siya at nagpasalamat. Huwag kang mag-alala, Beatriz. Tungkol rin diyan ang balita ko. Siguro'y dahil abala pa ang isip niya, kaya hindi niya agad naiintindihan ang magandang balita. Sabi ng kanyang ama. Sa susunod na buwan, ikakasal ka na, Liwayway, sa anak ni Kapitan Nestor na si Julio. Mabilis siyang napatingala nang makarinig ng malakas na singha. Gulat ang makikita sa mukha ng kanyang madrasta. Pero nangingibabaw ang saya sa mga mata nito, habang hindi naman umaabot sa mga mata ang ngiti sa labi ng kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang segundo, doon lang niya napagtanto ang sinabi ng kanyang ama. Teka, hindi ako pumapayag. Hindi na kita kailangan pang tanungin tungkol diyan. Liwayway, matigas at seryosong sabi nito. Nadurog ang kanyang puso at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi man siya kasing galing ng kanyang kapatid sa pakikipag-usap. Masipag naman siya sa pag-aalaga ng hasyenda. Hindi siya pasaway at ang mga hayop lang ang kanyang interes, kaya wala pa siyang nobyo. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng kanyang pamilya. Lalo na't hindi naman niya kilala si Julio. Matulog ka na, Liwayway. Sana pagising mo bukas, panaginip lang ang lahat. Bulong niya habang nakatingin sa kisame ng kanyang silid. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magbabago na ang kanyang buhay. Ang tahimik at payapa niyang pang-araw-araw ay magugulo dahil sa mga lihim at masasamang plano. Narinig niya ang malakas na tilaok ng manok. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama dahil sa hindi maayos na pagtulog. Kitang-kita pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga siya at nag-ina. Panibagong araw na naman. Pagkatapos mag-ayos, handa na siyang bumaba at gawin ang kanyang mga gawain. Magandang umaga, Liwayway, bati ng isang binata sa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ilang linggo na lang. Ikakasal na siya sa lalaking ngayon niya lang nakita. Ngumiti siya ng bahagya at balaksanang makipagkamay nang marinig nila ang malakas at masiglang bati ni Gracia. Good morning, mabilis silang lumingon at bumati ng sabay. Inanyayahan sila nito sa kusina para mag-almusal. Dahil sa ngiti at pagiging masigla ng binata, medyo nanibago si Liwayway. Ang alam niya kasi sa mga lalaki ay mayayabang at bastos, kaya nagulat siya nang makita ang pagiging magalang nito. Napatingin siya sa kanyang damit. Maganda at bulaklaking bestida naman ang suot ni Gracia. Sa unang pagkakataon, naisip niyang magsuot ng mas magandang damit. Sa halip na isipin ang mga bagay na iyon, hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Akala niya magpapakilala lang ang kanyang fiancé at aalis na rin ito. Pero nagkamali siya. Buong araw itong nakabuntot sa kanya at walang tigil sa pakikipag-usap. Kahit medyo naiinis siya sa kakulitan nito, masaya rin pala na may kasama. Marami kayong trabahador dito sa hasyenda, di ba? Bakit ikaw ang gumagawa ng mga ito? Tanong ni Julio. Gusto ko lang.
Wala namang masama, di ba? Sagot ni Liwayway. Nasa kulungan sila ng mga baboy para magpakain. Naman, pero hindi ka ba naiilang sa putik? Sanay na ako. Kung nandiri ka, pwede kang bumalik sa bahay-bahay. Alam ni Liwayway na hindi sanay sa mga ganitong bagay ang mayaman na anak ni Kapitan Nestor. Marami silang trabahador sa hasyenda. Hindi niya lang mapigilang tumulong sa mga gawain dito. Hindi sagot nito at akmang lalapit. Pero dahil sa putik, nadulas siya. Nagulas siya at balaksa ng saluhin ang binata. Pero huli na. Parehas silang napaupo sa putikan. Akala niya magagalit ito. Pero natulala na lang siya nang makita ang magandang ngiti nito. Mabilis na lumambot ang puso niya at nahawa sa masaya at malakas nitong halakha. Ayos ka lang ba, Julio? Tanong niya habang nagtatanggal ng putik sa kanilang mga dami. Naman, nakangisi pa rin ito. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala. Natutuwa lang ako kasi ngayon mo lang binanggi ang pangalan ko. Sabi nito. Biglang uminit ang kanyang pisngi at umiwas siya ng tingin. Hindi Halika na nga para makapaglinis na tayo, utal na sabi niya. Buong araw, walang sinayang na oras ang binata para magkakilala sila. Sa totoo lang, nagtataka si Liwayway dahil parang gustong-gusto siya nito. Siya nga hindi makapaniwala sa desisyon ng kanyang ama. Pero si Julio ay parang sang-ayon na sang-ayon sa kasal. Wala siyang dahilan para maghinala kay Julio. Unti-unti, hinahayaan na rin niya ang kanyang sarili na magkagusto sa binata. Lumipas ang ilang araw at halos sa bahay-bahay na lang nila nakatira si Julio. Utos siguro ito ng kanyang ama para mabilis silang magkakilala. Habang tumatagal, nasasanay na siya sa presensya ni Julio. Malapit na rin ang kanilang engagement party. Isang hapon, pagkatapos manggaling sa palayan, Liwayway, gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Masiglang tanong ni Julio. Nakaupo sila sa pilapil. Inapanood ang paglubog ng araw. Saan naman? Tanong niya. Tulad ng mga nakaang araw, hindi lumalayo sa kanya ang binata. Talagang ipinapakita nito ang paghanga sa kanya. Kahit medyo nagtataka siya, mas nangingibabaw ang kakaibang kilig na nararamdaman niya kapag kasama ito. May fiesta sa bayan para sa pagdiriwang na masaganang ani. Pamilyar ka ba doon? Nakataas ang kilay na tanong nito nang makita ang kanyang reaksyon. Pamilyar si Liwayway sa okasyon, pero hindi siya sanay sa pagpunta sa lugar na maraming tao. Nakaramdam siya ng hiya dahil pakiramdam niya, wala siyang alam. Mula pagkabata, mas gusto niyang mag-isa kaysa makisalamuha sa ibang tao. Naisip niya na sa halos 30 taon niyang pamumuhay sa hasyenda. Ngayon lang siya nakaisip na lumabas at subukan ang mga bagay na hindi pa niya nagawa, at dahil yon kay Julio. Okay lang, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sisiguraduhin kung magiging masaya ka. Pangungumbinsin nito. O sige na nga, sasama ko. Yes. Ipapakilala rin kita sa mga kaibigan ko. Masayang sigaw nito at tumayo pa para sumayaw. Napatawa siya dahil sa kakulitan nito. Sa mga oras na iyon, sabik na siyang lumabas, pumunta sa lugar na maraming tao, at makakilala ng iba. Kahit may kaba at takot, mas nangingibabaw ang saya. Nang gabing iyon, nahihiya siyang pumunta sa kwarto ng kanyang kapatid para humingi ng tulong. Pasok ka, bati ni Gracia nang pagbuksan siya nito ng pinto. Salamat, Gracia ha. Hihingi sana ako ng tulong, sabi niya. Tungkol saan? Kahit ano, tutulungan kita. Inaya ko ni Julio na pumunta sa fiesta bukas. Pero di ko alam kung ano ang isusuot ko. Bumuntong hininga siya habang nakaupo sa kama ng kanyang kapatid. Iyon lang ba? Walang problema, Ako ang bahala sa'yo, masayang sabi nito. Parang excited rin ito para sa kanya. Lalo siyang natuwa dahil nandyan ang kanyang kapatid na handang sumuporta sa kanya. Halos hindi makatulog si Liwayway dahil sa excitement. Kapag inaaya siya ni Gracia na lumabas, tumatanggi siya. Pero ngayon, kinakabahan siya at halos pawisan ang kamay dahil sa sabik na nararamdaman. Kinabukasan, hapon na nang ihatid sila ng kanyang ama at madrasta sa labas ng bahay. Alam na nila na may pupuntahan sila ni Julio. Mag-ingat kayo, Julio. Ikaw ang bahala kay Liwayway, bilin ng kanyang ama. Opo. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid ko rin po sila mamaya, sagot ni Julio. Aalis na kami, sabi ni Gracia at hinila sila ni Julio. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na rin sila sa bayan. Namangha si Liwayway habang tinitingnan ang paligid. Napakaganda ng lugar, dahil sa mga ilaw. Unang beses niyang pumunta sa ganitong lugar, kaya tuwang-tuwa siya. Halika, punta tayo doon, ate. Julio, hinawakan siya ng kapatid sa kamay at hinila.
May nakasalubong na kaibigan si Gracia sa fiesta, kaya sumama muna ito sa kanila para bigyan sila ni Julio ng oras para sa isa't isa. Bye, mamaya na lang tayo magkita, ha? Tawagan mo ako kapag uwi na tayo, sigaw ni Gracia. Tumango na lang si Liwayway habang pinapanood ang kapatid na lumalayo sa kanila. Noong una, kinabahan siya dahil sila na lang ni Julio. Pero nawala ang lahat ng iyon dahil sa dami ng lugar na pinuntahan nila at pagkain na natikman. Pagod ka na ba? Tanong ni Julio. Medyo, sagot niya. Ganoon ba? Bago tayo umuwi, ipakikilala muna kita sa mga kaibigan ko, alok ng binata. Sig. Nasaan sila? Wala May malapit na bar dito, doon lang sila. Doon daw tayo pumunta, Julio, medyo nag-alala siya. Bar. Pero huwag kang mag-alala, nandoon si Gracia, naghihintay sa atin, pangungumbinsin nito. Gusto sanang itanong ni Liwayway kung kailan pa naging malapit ang dalawa at nagpapalitan pa ng text. Pero ayaw niyang magselos kahit gusto niya si Julio. Hindi naman malayo ang bar, kaya nakarating sila agad. Sinalubong sila ng malakas na tugtugin at sigawan ng mga tao. Humawak na lang siya sa damit ni Julio, habang tinitingnan ang mga taong nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Dito tayo sa taas. Paggabay sa kanya ni Julio at pumunta sila sa isang private na kwarto. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang 6 na tao sa loob. 4 na lalaki at 2 babae. Nandito rin si Gracia na mabilis siyang sinalubong. Halika, sabi nito at pinaupo siya sa tabi nito. Guys, si Liwayway nga pala, pagpapakilala nito. Bumati naman ang lahat sa kwarto. Mukhang mababait ang mga kaibigan ni Julio. May video sa loob ng kwarto, kaya may kumakanta habang nagkukwentuhan naman ang iba. Heto, inumin mo pa, Liwayway, alok ng lalaking kaibigan ni Julio. Nahihiya siyang tumanggi. Patuloy lang silang inaalok ng alak, kaya maya-maya pa, naramdaman niya na kailangan niyang umihi. Magkarlang ako, sabi niya sa kanyang kapatid. Nagpresenta itong samahan siya, dahil mukhang lasing na siya, pero tumanggi siya. Ayos lang ako, Gracia. Tumango ang kapatid at bumalik sa pakikipag-usap. Dahil siguro sa kalasingan, hindi niya sigurado kung tama ba ang nakita niya bago isara ang pinto. Paglabas, napansin niya na may kinuha si Gracia na sachet sa kanyang bag at inilagay sa isang baso. Dahil ihing-ihi na siya, nagmamadali siyang pumunta sa CR kahit pasuray-suray. Pagbalik niya, tulad ng kanina, walang tigil pa rin siyang inaabutan ng ala. Hindi ko na kayang uminom, pigil niya, pero palihim siyang sinamaan ng tingin ng iba. Parang hindi nila nagustuhan ang pagtanggi niya.